kailangan sumipot doon sa ikalimang yugto ng Senate inquiry sa extraordinary rendition o kidnapping ng dating Pangulong Duterte at pagkakanulo, no, sa isang Pilipino sa mga dayuhan. Ito isang pagpapatunay na hindi sila nakikinig, no, sa tunay na hinaing at naisin ng ating mga kabayan, mga Pilipino. Kasi kung wala silang itinatago, bakit sila biglang naduduwag? Kasi ang tatapang nila no nakaraang public hearing o Senate inquiry, matatas magsalita si Secretary Boying Remulla, parang nagkukwentuhan lang si Secretary John Vic Remulla, ganoon din si General ano nga pangalan, no? Torre, no? So malaking ano ito malaking anomalya ito kasi paano tayo usad bilang isang bansa, no? Bilang isang malayang lipunan kung yung mga dapat magpaliwanag bigla hong parang naputulan ng dila. Opo, and dito naman po sa pahayag po ng palasyo, sabi daw ng Pangulo, kaya nilagyan ko ng daw kasi di natin alam kung totoo bang sinabi talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga sinasabi ni Undersecretary Claire Castro. Yung sabi daw, welcome naman na ipatawag dyan sa Senado, no? Kaya namang magpaliwanag. Pero nung tinanong na naman sila na kaugnay nga dito sa absent, lalo na si Senador Bato de la Rosa, may binalik doon kay Senador Bato yung payag ni Yusek Claire na dapat present si Bato nung unang pagdinig. Parang ganun naman yata talaga yung style niya pag tinatanong, ibinabalik, hindi ipinapaliwanag kung ano yung dahilan. Bakit meron bang need na itago sila? Dahil nung una talagang kaliwat kanan nga yung pagpapanayam na nila sa media. Correct. Left and right. May ANC, may Billionario Channel, kung ano, saan-saan sila nagpapaunlak, no, ng pahayag. Pero siguro mas maganda mag-usap muna si Yusek Claire at saka si Executive Secretary Bersamin kasi magkakaiba yung paliwanag nila eh. Apparently, kailangan siguro gumawa sila ng group chat sa Malacanang para isa lang yung tono ng kanilang pahayag. Sir Jay, ano po yung dating nitong sinabi ni Senator Bato de la Rosa na yung madadamay, no, sa sanctions ng US government? Yung sinasabing hinahanap na may-ari ng modern na jet na eroplano na pinagsakyan kay Pangulong Duterte papuntang ICC na naging paksa po sa nagdaang pagtalakay ng komite ni Senator Amy Marcos. Alam mo, for the last 24 hours, MJ, yan ang pinag-uusapan sa Masulok. Terminal ng Toda, terminal ng Jeep, no? Barberohan, sa mga coffee shop ng mga mayayaman, no? Habang nagkakape sa mga hotel. Yan ang pinag-uusapan eh. Kinakailangan kasi magkaroon ng full transparency, no? Tungkol dyan sa... Kasi tingnan mo may mga lumabas na usapin na ito ay pag-aari ng isang kumpanya na matagal nang wala. No? Yung ibig sabihin, may nagtayo ng kumpanya, magnenegosyo sila ng pagpapalipad, pagkatapos biglang nagsara, nabuhay uli, pagkatapos biglang nawala, tapos nagising na lang tayo sa nagdudumilat na katotohanan na itong first class na jet ay ginagamit ng presidente ng Pilipinas. And the same jet ang ginamit sa paghahatid, no, kay Mr. Duterte papunta sa The Hague, no, at the behest of the government at kung pakinggan natin si Secretary Remulla, John Vic, inarkila ng Office of the President at siya, ang OPA ang tanggapan ng Pangulo, ang siya nagbayad. So, number one, sino ba talagang tunay na may-ari niyan? Kasi kung nagsara na yung mga kumpanya na dating may-ari niyan, sino ngayon nagmamay-ari? Ito ba ay nirimate ng gobyerno? Kung nirimate ng gobyerno, kung hindi nirimate ng gobyerno,
at may nagmamay-ari dyan na taga-gobyerno, saan sila kumuha ng perang pambili? No? Number one. Ang pangalawa, kasi mahal yan eh. Kung wala naman tayong alam na ganun kayaman, bilyon-bilyon yung pera na talagang pera nila, no? Unless meron silang hinugutan ng pera na hindi natin alam kung saan galing yung perang yan. May mga duda yung iba, baka pera din ng gobyerno. Tapos ngayon, ang umarkila gobyerno rin. So, once and for all, kinakailangan talagang mahaluka ito. At ako hindi magtataka sa loob ng 48 hours, malalaman na ito kung sino talaga may-ari at yung mga kwento sa likod, no? Pati yung mga bayaran, yung mga arkila, sinong gumagamit, bakit palaging nakapark sa Lawag airport, yung mga gano'n every now and then, tapos ng isang lipad, nasa Lawag, no? So, yan, siguro, ang pinaka-the best dyan, masasagot yan kung sisipot lang. Ang problema lang kasi, yung mga dating matatapang magsalita na cabinet men, mga, pag sinabing cabinet men, ikaw ang lahat ng sasabihin mo, salita na rin ng presidente kasi ikaw ang kumakatawan sa presidente, no? So, ngayon, biglang ayaw mong salita. Parang short of saying, nagtatago sila sa laylayan na sayan kung sino kanino saya, no? Tapos, sumama pa yung mga hindi naman talaga covered ng executive privilege, no? Katulad nila Marbil, sila Pardo, sila Torre. They're not cabinet people, no? So, hindi sila dapat exempted. Dapat sumipot sila at dapat lang napadala sila ng sabina at pag hindi, siguro, kaladkad sila sa Sergeant at Arms at para madala dyan, para magsalita, no? Yun ang the best that can happen. Kasi sinasabi naman nung nakaraan ni Torre na lahat yan, sagot ko yan Ako nagplano yan Oh. Pero hindi naman maniniwala ang tao na isang ordinaryong general paplanuin niya lahat ng ngayon walang bindisyon o imprimatur, sabi nga sa English, ng mas nakakataas sa kanya. Sino man nakakataas sa kanya? PNP chief. Sino nakakataas sa PNP chief? Secretary of Interior. Sino nakakataas Secretary of Interior? Office of the President. Di ba? The appointing power. So, lahat lang yan magiging subject of speculation hanggat hindi sila sumisipot. Ngayon, ang sa usapang kanto, talaga bang may bayag yung pamunuan ng Senado na ipasabina itong mga taong ito? Yun ang malaking question yan Kasi parang pag nagsasalita si Senate President Escudero, parang gusto niya, parang ayaw niya, hindi mo malaman masyadong binabae yung pardon niyo sa LGBT, no? Yung kanyang posisyon dito. Pero Sir Jay, kung mga influencer lang at mga vlogger at mga political commentator ang hindi sumipot agad-agad, di ba? Matindi ang hagupit at latay ng Iniyan yan kung ordinaryong tao yan o kaya mga social media personality. Sasabihin niya, fake news. Ito na nga narinig ko sa isang release from Malacanang, sinasabi ni Secretary Bersamin, fake news. Napakasimple, ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang fake news. Hindi pwede yun. You know better than that, no? Ako, mataas sana respeto ko kay Secretary Bersamin I hope my mind will be disabused by the Honorable former Chief Justice of the Supreme Court.